Sanhi at bunga. Magandang buhay, maligayang pagbabalik dito sa Asignaturang Filipino. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay makapagpapaliwanag ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Handa ka na ba? At bago natin puntahan ang ating aralin, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Ang mga layunin na nakaangkla sa DepEd MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competency ay ang mga sumusunod. Titik A. Na ipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Titik B. Natutukoy ang mga pangugnay na ginagamit bilang sanhi at bunga. At titik C. Nakabubuo ng isang pagpapaliwanag sa mga posibleng sanhi at bunga sa kasalukuyang pangyayaring naganap o nagaganap sa Mindanao. Ngayon ay puntahan natin ang bahagi ng inyong module na balikan. Sa panahon ngayon, may maraming tuso at manluloko sa lipunan na patuloy pa rin sa kanilang masamang gawain. Ano kaya mga paraan upang makaiwas sa mga taong ito? Ang panuto. Kopyahin ang grapikong disenyo na nasa kasunod na slide at isulat ang tamang sagot sa iyong sagotang papel o notebook. At narito ang format na inyong gagayahin. Ngayon naman ang bahagi ng module na tuklasin. Ang maayos na pag-uugnayan ng mga salita, parirala at pangungusap ay mahalagang sangkap para sa malinaw, lohikal at mabisang paglalahad. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang pangugnay ay higit na nabibigyang diin ang layunin sa pagpapahayag. Isa na rito ay ang pagbibigay ng sanhi at bunga. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang sanhi? Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Narito ang mga pangugnay na nagpapakita ng sanhi o dahilan. Sapagkat o pagkat, dahil o dahilan sa, palibhasa, kasi, naging, at sanhi nito. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang bunga? Ang bunga ay ang resulta, kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Narito ang mga pangugnay na nagpapakita ng sanhi o dahilan. Kaya o kaya naman, dahil dito, bunga nito, at tuloy. Ngunit tandaan, hindi lahat ng sanhi at bunga ay ginagamitan ng pangugnay. Ngayon naman ang bahagi ng module na suriin. Ang unang gawain, ang panuto. Basahin at suriing mabuti ang epikong Indarapatra at Sulaiman. Hanapin at isulat ang mga pangugnay na ginagamit bilang sanhi at bunga sa iyong sagotang papel o notebook. At narito ang Indarapatra at Sulaiman, ang buod ng kwento. Pinauwi ni Haring Indarapatra si Prinsipe Sulaiman sa Mantapuli. Palibhasa ay kagagaling lamang sa kamatayan upang makapagpahinga. Nagtungo naman ang hari sa bundok Kurayan upang hanapin ang kinatatakutang ibon na may 7 ulo at matatalas na mga kuko. Natagpuan ni Haring Indarapatra ang ibon at sila ay naghamok. Sa tulong ng kanyang inkantadong sibat ay madali niyang napatay ang ibon. Kaya naman, nang kanyang matalo ang ibon, ay hinanap niya ang mga taong naging dahilan upang matagpuan niya ang isang magandang diwatang tuwang-tuwang nagpapasalamat sa kanyang kabayanihan at katapangan. Isinama siya ng diwata sa yungib na pinagtaguan ng mga tao. Isinalaysay ni Haring Indarapatra ang pakikipaghamok nilang dalawa ni Prinsipe Sulaiman sa mga halimaw at dambuhalang ibon. Sinabi ni Haring Indarapatra na maaari na silang lumabas sa kanilang pinagtataguan sapagkat wala na ang mga halimaw at ibong gumulo sa kanila. Nagpasalamat ang mga tao kay Haring Indarapatra. Hiniling naman ni Haring Indarapatra sa magandang diwatang pakasalan siya nito. Pumayag ang diwata at kaagad ay pinagdiwang ang isang magarbo at tunay na masayang kasalan. Tuwang-tuwa ang mga tao at walang pagod nilang isinigaw ang "Mabuhay ang Hari." Bunga nito'y muling lumitaw ang malawak na lupang bagamat
Pawang Kapatagan ay tunay na malusog naman. Hindi na bumalik sa sariling bayan si Haring Indarapatra. Doon na siya naghari sa mayamang lupa ng Pulong Mindanao. Ito'y halaw mula sa pinagyamang Ploma, Baitang 7. Ngayon naman ay puntahan natin ang ikalawang gawain, ang panuto. Basahin at unawain ang mga pahayag. Sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagotang papel o notebook. Unang bilang. Bakit pinauwi ni Haring Indarapatra si Prinsipe Sulaiman sa Mantapuli? Titik A. Dahil wala na itong halaga sa kanya. B. Dahil gusto niyang makapagpahinga. C. Dahil kagagaling lamang ito sa kamatayan. D. Dahil napagod siya sa paglalakad. Kalawang bilang. Ano kaya sa tingin mo ang naging dahilan ng madaling pagkahulog ng loob ng diwata kay Haring Indarapatra? A. Matapang. B. Malusog. C. Mainhin. D. Maputi. Pangatlo. Ano ang kanyang ginawa matapos matalo ang ibon? Titik A. Hinanap niya ang mga taong naging dahilan upang matagpuan ang diwata. B. Nagpahinga siya ng 1 taon. C. Namasyal siya sa kagubatan para makapagpahinga. Titik D. Nagpasalamat siya sa magandang diwata. Pang-apat, bakit sinabi ni Haring Indarapatra na maaari na silang lumabas sa kanilang pinagtataguan? Titik A. Patay na ang mga halimaw at nambuhalang ibon. B. Manghuhuli pa sila ng maraming ibon. C. Pasalamatan nila ang mga taong tumutulong sa kanila. At D. Pagod na silang magtago. At panghuling bilang, ano ang bunga ng pagdiriwang ng kasalan ni Haring Indarapatra sa magandang diwata? Titik A. Lumakas lalo ang kanyang katawan. Titik B. Lumitaw ang malawak na lupa bagamat pawang kapatagan. Titik C. Umulan ng malakas. At titik D. Iniwan ni Haring Indarapatra sa isang magandang diwata. Ngayon naman ang ikatlong gawain, ang panuto. Batay sa nabasang buod ng Indarapatra at Sulaiman, suriin ang mga pahayag na nagsasaad ng mga sanhi at bunga. Kopyahin ang disenyong grapikong fishbone na nasa ibaba at isulat ang mga sanhi at bunga mula sa epikong nabasa sa iyong sagotang papel o notebook. Paalaala, ginawa na ang unang bilang para sa iyo. At narito ang iyong gayahing format, ang fishbone. Ngayon naman ang pagyamanin natin, ang panuto. Basahin at suriin ang mga pangungusap. Isulat ang sanhi kung ang sinalungguhitan ay naglalahad ng kadahilanan at bunga naman kung naglalahad ng kinalabasan. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagotang papel o notebook. Unang bilang. Muling nagdiwang ang mamamayan sa bundok Kurayan dahil ikinasal si Haring Indarapatra sa magandang diwata. Ang sinalungguhitang salita o pahayag ay muling nagdiwang ang mamamayan sa bundok Kurayan. Kalawa, masayang nabubuhay ang mga naninirahan sa Pulong Mindanao sapagkat sagana sila sa likas na yaman. Ang sinalungguhitang pahayag ay sapagkat sagana sila sa likas na yaman. Pangatlo, dahil sa 4 na halimaw ang duoy nanalot, ang lagim ay biglang dumating sa kanilang bundok na dati payapa. Ang sinalungguhitang pahayag ay dahil sa 4 na halimaw ang duoy nanalot. Namatay si Prinsipe Sulaiman kaya naman hinagpis at kalungkutan ang nangingibabaw sa kanyang sinasakupan. Ang sinalungguhitang pahayag ay namatay si Prinsipe Sulaiman. At panghuling bilang, himalang nabuhay si Prinsipe Sulaiman kaya ibinuhos ni Haring Indarapatra ang tubig na lunas sa bangkay nito. Ang sinalungguhitang pahayag ay kasi ibinuhos ni Haring Indarapatra ang tubig na lunas sa bangkay nito. At ang panglimang gawain, ang panuto. Kumplituhin ang maaring maging bunga sa mga sumusunod na sanhi upang mabuo ang diwa ng pangungusap.
Kopyahin at isulat ang nabuong pangungusap sa sagutang papel o notebook. Paalaala, ginawa na ang unang bilang para sa iyo. At narito ang iyong mga gawain. Ito rin ay matatagpuan sa inyong mga module. Unang bilang, siya ay isang tunay na kapatid na sadyang matulungin sa kapwa, bunga nito ay marami ang nagmamahal sa kanya. Ikalawa, maraming tumutulong sa mga mahihirap sa panahon ng lockdown. Pangatlo, lahat ng tao ngayon ay lagi nakasuot ng face mask. Pang-apat, ang kaso sa COVID-19 ay patuloy na tumataas. At panghuling bilang, araw-araw siyang umiinom ng alak. At ang panghuli ay ang isaisip, ang panuto. Sagutin ang katanungan sa ibaba at kumpletuhin ang buong diwa ng iyong sagot. Isulat ang nabuong kasagutan sa iyong sagutang papel o notebook. Ang tanong, ano ang aral na nais ipahiwatig ng sanhi at bunga sa totoong buhay? At bilang pangwakas, kailangan nating tandaan ang mga pangugnay na ginamit sa sanhi at bunga upang maging malinaw ang diwa ng pangungusap. Dahil dito, ang maayos na pag-uugnayan ng mga salita, parirala at pangungusap ay mahalagang sangkap para sa malinaw, lohikal at mabisang paglalahad. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang pangugnay ay higit na nabibigyang diin ang layunin sa pagpapahayag. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa sanhi at bunga. Huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.